Pinangangambahan ng storm surge sa mga lugar na nasa signal number 3 pataas dahil sa super bagyong Egay. Kabilang na riyan ang Cagayan na signal number 4 at Isabela na signal number 3 naman. Live mula sa San Pablo, Isabela, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kamusta na yung panahon dyan sa mga oras na to? Cheryl, Gretchen, nakabantay ang buong pwersa ng PDRMO kapag lumakas lalo ang hagupit ng super bagyong Egay. Sa lakas ng hangin, may mga nagbagsak ang puno na kanina sa barangay Magirig. Sa Cagayan, nagpapatuloy rin ang preemptive evacuation gaya sa bayan ng Bagao na mahigit 200 residente ang inilikas. Ginawa mo ng evacuation ang ilang eskwelahan. Panakanakang ulan at malakas na hangin ang naranasan dito sa Isabela, kung saan signal number 3 dahil sa super bagyong Egay. Ang rescue team nakahanda sakaling kailanganin sila. Naka-standby rin ang kanilang mga sasakyan. Sa ngayon, hindi naman critical level. We have 6 teams of men and equipment. Sa 6 na yon, 3 ang nakadeploy ngayon. Malakas na hangin at ulan naman ang naranasan sa Santa Ana, Cagayan. Lumalaki na rin ang hampas ng alon. Nasa 55 pamilya ang nagsilikas na mula sa 5 barangay. Patikim pa lang yan lalo't signal number 4 doon ngayon. Tila sumasayo naman ang mga puno sa Tuguegarao City dahil sa lakas ng hangin. Bumuhos na rin ang ulan kaninang umaga sa bayan ng Kalayan. Bago pa man humagupit ang bagyong Egay, itinabi na ng mga mangingisda ang kani-kanilang bangka. Dinoble naman ng ilang residente ang pako ng yero ng kanilang bahay. Ang mga bintana, tinalian ng lubid at nilagyan ng mga harang na kahoy. Nagpatupad na rin dyan ng liquor ban sa buong bayan hanggat hindi lumalabas ng Philippine Area of Responsibility ang super bagyong Egay. Sa bayan ng Alcala, nagsagawa na ng preemptive evacuation sa 6 na pamilya sa barangay Damurog. Kabilang sa kanila ay mga bata, matanda at ang ilan ay may sakit. Sako-sakong bigas naman ang nakahanda para sa mga sasalantahin ng super bagyo sa Lalo, Cagayan. 900 kaban ng bigas ang inihanda ng Provincial Social Welfare and Development Office kasama ang food packs. Ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Cagayan, todo bantay partikular sa mga bayan ng Santa Ana, Claveria at Apari. Babala pa kasi ng Pag-asa. Yun po yung talagang kailangan natin bantayan. Yung mga naka-raise ng signal number 3 and above, dun po posibleng tumama at magkaroon ng mataas na panganib at epekto ng storm surge. Patuloy rin ang paghahanda ng Cagayan Provincial Risk Reduction and Management Office. Kasalukuyan pong nagaganap yung evacuation, especially po dito sa coastal municipalities natin. This involves 10 municipalities at yung mga coastal barangays natin ang pinapalikas po natin. Suspendido rin ang mga klase at pasok sa mga opisina sa buong probinsya ng Cagayan, mapapubliko o pribado. Brownout din sa ilang bahagi ng probinsya. Cheryl, Gretchen, dito naman sa Isabela, nakarating probinsya ng Cagayan. Nag-ikot-ikot din kami dito at so far wala namang kaming nakitang baha. Paulit-ulit nga ang pagsasabi ng PDRMO na dapat naka-alerto pa rin dahil itong ang probinsya ay under signal number 3 at pwede pa rin daw lumakas or may pagbabago pa rin mangyayari sa bagyong Egay. Kaya dapat lang nakahanda palagi. Gretchen, Cheryl. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Dave Abuel. Mga kapatid, Cheryl Cosip po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.